Magandang umaga po sa inyong lahat. Binibilang ko po yung aking ikinakasal. 11 taon na akong pari, and up to date, nakaka-335 na po ako. 335. At sa 335 ko pong ikinasal, bawat isa may kwento. Sa katunayan, halos 3/4 po ng 335, ka-text, katawagan, at nakikita from time to time. At halos kalahati noong 335, ako po ang nagbinyag sa kanilang mga unang anak. Pero aaminin ko, sa 335 na aking kinasal, isa doon ang memorable para sa akin. Ang couple 115. Para sa akin, yung couple na ito na kinasal kong pang 115, ang siyang pinaka-nakakakilig, pinaka-romantic, at pinaka-hindi ko malilimutan sa aking buhay bilang pari. Bakit? Sapagkat ang kasal ay hindi po naganap sa loob ng isang simbahan, kundi sa isang kwarto, sa isang kama, sa loob ng ospital. Hindi po trahe de boda ang suot ng bride, kundi isang duster. Hindi mamamahaling belo, kundi dextrose at oxygen tank ang kanyang daladala. Sapagkat ang kinasal ko po ay isang mag-asawang nagli-live-in na ng lampas 10 taon. Si Ate Erlinda ang bride at si Kuya Roger ang kanyang groom. Sila po ang mga magulang ni Jansen, ang sakristan ko sa parokya ko sa San Juan. Memorable sapagkat si Ate Erlinda may taning ang buhay. Meron po siyang cancer sa buto. At kumalat na sa kanyang buong katawan ang cancer. Samantalang si Kuya Roger, isang OFW ng Kuwait na nagmamadaling umuwi ng Pilipinas upang makasama si Ate Erlinda sa huling sandali ng kanyang buhay. Huli na po nang malaman po nilang mag-asawa na may cancer pala si Ate Erlinda at ito'y kalat na sa kanyang buong katawan. Kaya tandang-tanda ko noon, sabi sa akin ni Jansen, yung aking sakristan, Father, ikasal niyo po yung nanay at tatay ko sapagkat hindi pa po sila kasal. Kaya nung umuwi po si Tatay Roger, pinuntahan ko sila sa bahay at isa lang po yung sabi po sa akin ni Tatay Roger, Father, pwede ba kaming kagad magpakasal? Pwede ko bang pakasalan si Linda? Aaminin ko po sa inyo, hesitant akong sagutin yung tanong ni Kuya Roger sapagkat nagdadalawang isip po ako. Sabi ko kasi baka nabibigla lang po si Kuya Roger. Yung man tipong spur of the moment decision. Kaya ang sabi ko sa kanilang dalawa, pag-isipan niyo po muna ng mabuti. Pagdasalan ng mainam. Sa isang linggo, magkita ulit tayo. Nung pabalik na po ako ng parokya, isang bagay lang po yung tanong ko sa aking sarili. Bakit kinakailangan pang pakasalan si Erlinda gayong malapit na siyang mamatay? Sabi ko pa nga, the cynical in me, nagawa nga magsama, mag-live-in, ng lampas 10 taon. Eto ngayon, ura-urada, magpapakasal. And I guess, my dear friends, that was the practical in me. Because I thought it is going to be difficult for the groom to get married with the bride given her condition. Para sa akin, ano pa bang magagawa nung kasal? Maghihiwalay din sila agad. At sa wari ko, mas lalo lang pong magiging masakit para kay Tatay Roger. Mas titindi lamang yung lungkot na kanyang pinagdaraanan kung sakaling dumating na ang pagpanaw ng kanyang pinakasalang bride. Kaya ang tanong ko po sa sarili ko nung gabing iyon, bakit kinakailangang magdusa
Bakit kinakailangang magpatali sa kasal? Gayong pwede namang hindi. Gayong mas praktikal na wag na lamang magsama. Can we really choose to suffer? Sa Tagalog, pwede pa talaga natin piliin na tayo ay magdusa? Pwede pa talaga natin gustuhin na tayo ay mahirapan? Malamang sasabihin niyo, Father, it's no-brainer. Hindi po pinag-iisipan yan, sapagkat alam kaagad natin yung sagot. Aba, sino ba naman sa atin dito ang gustong mahirapan? Taas ang kamay. Yung mga nakapila po sa kabila, bakit po sila nagtsatsagang pumila? Para humaba yung buhay. Sino ba naman sa atin ang gustong piliin yung mahabang ruta? Kaya nga siguro na-invento yung shortcut. Kasi gusto natin, huwag mahirapan. Mas gusto natin, maging madali. Can we really choose to suffer? Bakit pipiliing magdusa, gayong pwede namang huwag mahirapan? At natagpuan ko po yung kasagutan, hindi lamang nung kinasal ko si Erlinda at si Roger, kundi ang sagot ay nasa ating Ebanghelyo. And I believe the answer to the question, my dear friends, can we really choose to suffer? The answer, yes. Posible. Posibleng naisin ng maghirap. Bakit? Para lamang ba mahirapan? Para lamang masabing, nagdusa ako? Hindi. We choose to suffer because we choose to love. Kapag daw po pinili nating magmahal, automatic na tayo ay mahihirapan. Pag daw po pinili natin umibig, automatic na magbibigay ng sarili. Huwag na po tayong lumayo. Yung pong mga may magulang na OFW dito, pinili nilang mga ibang bayan. Mahirapan, handang iwanan ng pamilya at tahanan. Bakit? Para matususan ang pag-aaral ng mga anak. Yung pong mga magulang na ginagawang gabi ang araw at gabi, nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Bakit? Para lamang mamahirapan? Hindi. Iginagapang yung pag-aaral ng mga anak. Kahit pa lubos na mahirapan, kahit pa lubos na masaktan, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Si Jesus sa Ebanghelyo, piniling mahirapan, piniling mapatay, piniling magdusa. Bakit? Sa larangan ng pag-ibig. Handa po si Jesus na mahirapan. Hinarap ni Jesus ang sakit ng kanyang desisyon at pagpili. Bakit? Hindi lamang dahil upang maging masabing sumusunod sa kalooban ng Ama. Pero naroon yung katotohanan na sa kanyang pagtalima, naroon ang pag-ibig. At ang sakripisyo at pagmamahal, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, isang bagay po, ang dapat nyo pong tingnan, kung kayo po ay nagmamahal, puro sarap lang, hindi pag-ibig yan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, paglalaan ng sarili. Ang tunay na pag-ibig, pagsasakripisyo, alang-alang sa minamahal. Balikan po natin yung kwento ni Erlinda at ni Roger. Nung pong kinakasal ko na po yung dalawa, nakita ko po, iyak ng iyak si Tatay Roger. At the back of my mind, sabi ko, kaya siguro umiiyak to, malamang na-realize niya na kung gaano kasakit ang batong ipupukpok niya sa kanyang ulo. Pero alam niyo, nung tapos na po yung seremonya, nasa PGH po kami, sabi po ni Tatay Roger, Father, hindi ko po mapigilan ng pag-iyak. Bakit? Sapagkat sabi niya,
nakita ko po kung gaano kasaya ang babaeng minamahal ko. Ano po bang nagawa kong mabuti at nabigyan ako ng pagkakataon na patunayan kay Erlinda kung gaano ko siya kamahal. Can we really choose to suffer? Pwede pa talaga natin piliin yung mahirapan? Oo. Sa ngalan ng pagmamahal. Kaya yung mga magulang na naririto, hindi nyo pwedeng sabihin sa mga anak nyo, anak ha, nagsasakripisyo ko ha, para sa'yo. Hindi. Automatic. Sapagkat yung pagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig, na kahit mahirapan, para lamang sa minamahal. At yun po yung ibig na ipaalala sa atin ni Jesus. Na ang bawat krus na ating pinapasan, hindi lamang nariyan upang tayo ay pahirapan. Ang krus na ating pasan-pasan ay nariyan hindi lamang upang magmahal, kundi ang krus na ating piniling pasanin ay pagtulad kay Jesus na unang umibig sa atin. At kagaya nga po ni Tatay Roger, hindi niya lubos akalain na kaya niyang paligayahin si Nanay Erlinda kahit sa huling pagkakataon ng kanilang buhay mag-asawa. Kaya paalala ha, yung mga nagli-live-in, huwag lamang po kayo makontento na mahal kayo ng asawa ninyo. Huwag lamang nyo pong panghawakan, hindi tayo nag-aaway, okay naman tayo. Tanungin mo, handa ka bang magsakripisyo para sa akin? Kasi kung puro love, love lang, hindi pag-ibig yan. Manong pagkatapos ito, mababash na naman ako. Pero yun po yung ebanghelyo. Hindi po ako may sabi nun. Nabasa ko po isang quote. Ang masakit at ang mapait, nagiging kaakit-akit, depende sa bakit. Ulitin to. Ang masakit at ang mapait ay nagiging kaakit-akit, depende sa bakit. Kaya ngayon, nagdurusa po ba kayo? May pinagdaraanan po ba kayo? Pinili niyo po bang magsakripisyo? Para saan? Kung ang dahilan ay pag-ibig, pagtulad yan kay Kristo. Kung kaya ka nahirapan, dahil matigas ang ulo mo, hindi yan pagmamahal. Malamang sasabihin niyo, Father, nagka-cancer po ako, Father. Nagsasakripisyo po ako. Kung kaya ka nagka-cancer, dahil 10 pakete ng sigarilyong hinit-hit mo isang araw, hindi pag-ibig yan. Anumang masakit, anumang mapait, nagiging kaakit-akit, depende sa bakit. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli po natin tignan ang ating sariling karanasan. Nung pinili nating magmahal, nung ginusto nating magbigay ng sarili, kaakibat nito, mahihirapan tayo. Sapagat ang pag-ibig at ang sakripisyo, magkatambal, magkasama, hindi pwedeng paghiwalayin. Sapagat ang tunay na pag-ibig, handang mahirapan para sa minamahal sa larangan ng pag-ibig. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ibahin natin yung panalangin natin ngayong umaga. Pwede nating sabihin, Panginoon, sa panahong nahihirapan po ako,
Huwag lamang nating dasalin, tanggalin nyo ang paghihirap na ito. Kundi sa panahong nahihirapan tayo, hingin po natin yung biyayang dagdagan po ninyo ang pag-ibig sa aking puso. Sa panahong pinapasan natin ang krus, dagdagan po ninyo yung kahandaan kong magbigay ng sarili. Nang sa gayon, anumang mahirap, anumang mapait, nagiging kaakit-akit, depende sa bakit. Amen.